Sa ating lahat, samahan niyo po ako, almusal tayo with Neb. Alam naman po natin, kasama natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangarap natin sa buhay. Ano ba ang gusto nating destinasyon pagdating ng oras? Ito ba ay nangyayari o ito ba ay nauudlot o ito ba ay pabago-bago? Ano po? So, tingnan po natin kung ano yung mga inaantay natin na mangyari sa ating mga pangarap. At ito ba rin po ba ay ang pangarap sa atin ng ating Panginoon? Ano po ba ang pangarap para sa atin ng Diyos? Basahin po natin yan sa Jeremiah 29:11. Sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ang ganda po, no? Ang ganda ng pangarap para sa atin ng Panginoon. To give us hope and a future. Na siya din naman mga pangarap natin na gusto nating mangyari. Kaya kung ano man ang nangyayari sa mga prayers natin ngayon para sa mga pangarap natin, mag-antay lamang po tayo. Dahil ito ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon habang tayo ay nananampalataya sa Kanya. No po, napakaganda po. Ang mga pangarap po natin, hindi yan madali. Masalimuot yan. Dadaan tayo sa isang masakit na mga parte ng buhay natin. Dadaan tayo sa mahirap na landas ng buhay natin bago natin ito marating. Dahil ganun po ang pangarap, hindi naman po yan instant na kaagad-agad andyan na pag hiniling natin. Ano po? So, tingnan po natin dito ang kwento ni Joseph the Dreamer. Ano po? Si Joseph the Dreamer po ay anak ni Jacob. Siya po ay may 11 kapatid na galit sa kanya dahil siya po ay ang paboritong anak ni Jacob. Ano po? So, yun po ang naging kwento ni Joseph. Ngayon po, ito pong si Joseph ay binigyan ito ng panaginip ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Doon sa panaginip na yun ay sinasabi kay Joseph the Dreamer na ikaw, Joseph, ang magiging tagapamahala ng buong Egypt. Ang ganda ng ibinibigay sa kanya, no? So, tuwan-tuwa si Joseph. Pero bagamat ang mga kapatid niya galit sa kanya, ay talagang lalo pang magagalit nung kwento niya. So, dahil sa inggit, ang ginawa nitong mga ito ay ibinenta si Joseph doon sa isang manlalakbay na Ismailita. No po? At ito naman, si Joseph ay ibinigay doon bilang alipin ni Potiphar doon sa Egypt. So kung isipin natin sa panaginip na ibinigay sa kanya, hindi naman siya taga-Egypt, pero dahil ginawa sa kanya ng kapatid at galit, napunta tuloy siya sa Egypt. So parang lumalapit, pero madali ho ba ang pagdadaanan bilang isang alipin? Mahirap po, mahirap. Bilang isang alipin, talagang mahirap yan. Susunod ka lahat at lahat ng gawain malamang nasa iyo. Pero dahil si Joseph ay masipag, nagustuhan siya ni Potiphar ng paraon doon. So, nung nagustuhan siya, ginawa siyang tagapamahala. So, pag tinitingnan natin, pagkasama mo ang Panginoon, kahit anong hirap ang pagdadaanan mo, bibigyan ka pa rin niya ng reward. Pero mo naging tagapamahala na siya, siguro gumanggaan yung pagiging alipin niya, di ba? At nataon lang na meron ng ganon, may bago na naman siyang pagsubok. Nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar, na siya namang inayawan niya. Dinedma niya talaga dahil mabait si Joseph. So, anong nangyari? Pinakulong siya at pinagbintangan na nagnanasa siya doon sa asawa. Di panibagong hirap na naman itong pagdadaanan niya. So, doon sa pagkulungan, magaling siya. Ginawa na naman siyang katiwala ng mga preso. Isipin niyo po kung ano ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi kanya bibitawan sa anumang hirap na pagdadaanan mo. Nataon doon sa kulungan, may dalawang tagapag-alaga doon sa hari na nakasama ni Joseph na nanaginip at hindi nila ma-interpret kung anong panaginip. Dahil si Joseph alam nilang nakakapag-interpret, tinanong nila at nagkatotoo naman. Nung nakawala na itong dalawa na sa presuhan na tagapag-alaga sa hari, yung hari naman ang nanaginip. At hindi ma-interpret ng hari kung ano yung panaginip. At walang nakakaalam na magaling na tao doon na pwedeng mag-interpret. Naalala nila si Joseph. So si Joseph, pinatawag
at ininterpret. Ang sabi ni Joseph, ang panaginip nyo po ay magkakaroon ng 7 taong abundance dito sa Egypt at magkakaroon din ng 7 taon. Pagkatapos ng abundance ay famine naman, pagkagutom. So, dapat po mag-ipon tayo para makatulong kayo sa mga mamamayan. At yun ang ginawa ng hari at tuwan-tuwa siya. At prinomote niya si Joseph. Tinanggal niya siya, pinakawala na, at ikaw na ang mamahala. Pangalawa ko dito sa buong Egypt. So natupad na ang panaginip na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Hindi ho ba? So tayo din pong mga tao, ganun din. Sabi ko nga, hindi madali. Pagdadaanan din natin ang sakit, ang hirap, pero nandun ang Diyos na nakabalikat sa atin at sasamahan ka niya sa paggalaw mo, sa paglakad mo, di ba? Kahit dumadaan ka ng hirap, pagagaanin niya, di ba? Kagaya ng ginawa niya kay Joseph the Dreamer. No po? So, apakaganda po nun. Ngayon, may isa pa pong purpose yan, plano ng Panginoon. Hindi lang po niya tayo i-bless, at magpakaligaya tayo sa ating mga dreams and aspiration in life na natupad. Pag yun pa lang natupad, ang gusto naman ng ating Panginoon ay makapag-share din tayo ng blessings natin sa iba. Yun lamang po. Ano po? So, maraming salamat po sa pakikinig and God bless po sa atin. Ibalik po natin ang kapurihan sa ating Panginoong Jesucristo. And see you tomorrow po. Almusal tayo with Neb.